Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, aking wini-welcome ang ating pong mga guest, yung binati po kanina. Sino yung sa listahan? Si Joshua Gonzaga. Welcome. At pagpalain ka ng Panginoon. Meron pa ba? Ayun lang. Okay. So sa bawat isang naririto mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buong sanlinggo, sa kanyang pag-iingat at gabay at sa kanyang provision sa bawat isa po sa atin. Kanina habang tayo po ay nagpupuri ng mga joyful song, hindi natin lubusang maintindihan kung bakit natin ginagawa ang ganitong klase ng pagpupuri sa ating Panginoon. Maliban na ma-realize natin kung gaano kadakilang bagay ang nakamit natin mula sa ating Panginoon. Kanina binabasa ko po yung passage dito sa Book of Ezra. Hindi po ito ang preaching ngayon. Nais ko lamang bigyan ng emphasis po ito para maintindihan natin. Baka yung iba ay nagtatanong, bakit kinakailangan pa ng ganitong klase ng pagpupuri sa ating Panginoon? Makaupo muna kayo. Ezra chapter 3, verse 10 hanggang 13. Now when the builders had laid the foundation of the temple of the Lord, the priest stood in their apparel with trumpets, and the Levites and the sons of Asaph with cymbals, to praise the Lord according to the directions of King David of Israel. And they sang, praising and giving thanks to the Lord, saying, For he is good, for his loving kindness is upon Israel forever. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Yet many of the priests and Levites and heads of fathers' households, the old men who had seen the first temple, wept with a loud voice when the foundation of this house was laid before their eyes, while many shouted aloud with joy, or aloud for joy, so that the people could not distinguish the sound of the shout of the joy from the sound of the weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard far away. Meron palang Tagalog eh. Okay? Nasundan nyo? Nung mailatag yung foundation pa lang ho yun. Foundation. Mabuo yung temple. It is just a foundation. Nung mailatag yung foundation, alam niyo naman yung foundation, di ba? Naguhukay, tapos nilalatag doon yung pinaka-footing. Okay? Yun pa lang ang nailalatag. At ang sabi ng Bible, sila ay nagpuri sa Panginoon, may awitan, may kagalakan, may sigawan, may mga pantugtog. Ang ilan ay masaya, ang ilan naman ay umiiyak, tumatangis. So naghalo-halo yung mixed emotion na yon, at yung ingay na galing sa mga instrumento ng musika, at yung mga awitan ng mga singers, na mga praisers. At ang sabi ng binasa po natin, masyadong malakas yung ingay na nakarating doon sa malayo. Ngayon, pag binasa mo yon, hindi mo masyadong maintindihan yung lalim nun. Bakit sila nag-aawitan? Bakit sila nagpupuri? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi mo maintindihan kung bakit ka nagpupuri, sumasayaw, pumapalakpak,
umaawit sa ating Panginoon, hindi mo yan magagawa sa malalim na kaparaanan, maliban na na-realize mo kung gaano katinding pagpapala ang nakamit mo. Alam niyo, during World War II, hindi natin maiintindihan yun. Bakit? Ganun yung galak ng mga tao after World War II. Hindi natin maintindihan yun kasi hindi natin na-experience yun. Hindi natin na-experience yung kailangan mo kumain ng mabilis dahil tumunog na yung sirena at kinakailangan mong magkubli. Hindi natin naiintindihan yung takot ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Hindi natin naiintindihan yung papaano kang makakasurvive na wala kang pagkain, saan mo kukunin yung pagkain mo, wala kang mabilihan, walang value ang iyong pera. Hindi natin naiintindihan yun dahil hindi natin naranasan yun. Hindi natin naiintindihan bakit sila tuwan-tuwa, bakit sila masaya, bakit sila umaawit, bakit sila sumasayaw after World War II. Hindi natin maintindihan yun kasi hindi natin naranasan yun. Gayon din dito sa binasa po natin. Kasi yung konteksto, bago sila nagkaingay at nagkasiyahan nung time na nilatag yung foundation, 70 years silang bihag sa Babylon. 70 years. 2 generation yun. Pero bago yung 70 years na yun, mga kapatid, bago pa man sila naging bihag, dumaan sila sa matinding kapighatian. Sipin nyo ano yan, mahigit 100 taon yan, yung pagdurusa na yan. Kasi 70 years plus yung hirap na pinagdaanan nila before the exile. Mahirap ang buhay. Kaya nung sila'y makabalik, may mga matatanda pa na galing pa doon sa tribulation na yun, na sila'y nakabalik at nakita nila papaanong winasak yung kanilang templo. Nakita nila kung gaano karami ang namatay. Nakita nila kung papaanong nagutom yung kanilang mga mahal sa buhay at ang ilan ay namatay sa gutom. Nakita nila yung hirap na manirahan sa bansa na hindi mo kinalakihan. Nakita nila yung hirap na yun. Kaya nung makita nila na sila'y nadudoon na muli sa kanilang lupain at nilalatag na yung foundation pa lang yun, mga kapatid, umiiyak na sila, tumatangis na sila, nagkakantahan sila, may mga panugtog ng pagpupuri, may mga masaya. Ang iba naman, siguro yung mga matatanda na nakawitness ng fall ng Jerusalem, sila'y tumatangis, nakita nila yung kamay ng ating Panginoon kung paano silang ibinalik. Okay. Kasi na-realize nila kung gaano kadakila yung pagpapala na kanilang tinanggap. And because of that, much is given, much is required, ganun din kalalim yung pagpupuri nila sa Diyos. Kaya kanina habang kumakanta, habang umaawit, bakit ako tumatalon? Bakit ako umiiyak? Bakit ako nag-aawit, umaawit sa Panginoon? Bakit ako nagtatas ng kamay? Mga kapatid, hindi ko mapigilan ng sarili ko dahil na-realize ko gaano kalaki ang pagpapalang tinanggap ko sa Diyos. Gaano kadakilang kaligtasan ang tinanggap ko sa Panginoon na hindi kayang tumbasan ng salapi. Hindi kayang tumbasan ng yaman ng mundo. Nung ma-realize ko na ako ay dating bihag, na ako ay dating bilanggo, gapos ng kasalanan, gapos ng bisyo, at ngayon ako ay malaya na sa kalagayang iyon, hindi ko mapigilang umawit, umiyak, magpuri sa ating Panginoon. At kung nare-realize mo, kung naiintindihan mo ang kadakilaan ng pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka mananahimik. Hindi ka mag-alokip-kip ng iyong kamay, hindi ka matatameme, hindi ka parang tuod na walang kilos. Sino mang tao ang tumanggap ng dakilang pagpapala ay hindi mapakali. Ang tao na tumanggap ng biyaya ay naggagalak, nagsasaya. Ang tao na nakalaya
mula sa bilangguan sa matagal na panahon ng pagkakabilanggo, mga kapatid, ay punong-puno ng galak. Masaya ba kayo kung ano ang tinanggap nyo sa Panginoon? Okay. Tayong lahat ay tumayo, hindi pa po ako nag-preach. Nais ko lamang ipaunawa sa inyo kasi minsan parang yung mga karanasan natin sa buhay natatakpan yung kadakilaan ng Diyos eh. Minsan yung experience natin kaninang umaga, yung experience natin kahapon, yung kabiguan natin kahapon, minsan yung failure natin o yung kawalan, o anuman pinagdadaanan natin, minsan natatakpan yung kadakilaan ng kaligtasang tinanggap natin eh. Pero hindi dapat ganun, mga kapatid. Maraming dahilan para tayo magalak at magpuri sa ating Panginoon. And today is a Resurrection Sunday. First day of the week. Bakit tayo nagkakatipon tuwing unang araw ng Sanlinggo? To celebrate and to commemorate the victory na pinagtagumpayan ng Panginoon doon sa grave. And the same victory ang nais niyang ibigay sa atin or ibinigay niya sa atin. And if you're living a victorious life, and if you're declaring victory, hindi pwedeng tamimik ka. Yes, may pinagdadaanan tayo. But if you're declaring victory over your enemies, hindi pwedeng, alam nyo mga kapatid, sabi ni Sister Lisa, nagpapalakad kami ng aso. Pag magpapalakad ka ng aso, dapat, yung may authority ka sa kanya, dapat hindi yung, kakalad ka rin kanyan. Dapat tingala. At yan mararamdaman niya yung vibration ng energy mo, susunod yung aso. Kaya si Kinsey, di ba malaking aso namin? Nangkakaladkad yun eh. Sabi ko, ganun ba? Gumanon ako mga kapatid eh. Kinsey, ako may authority rito. Siya, sunod din. Alam niyong kaaway, hindi pwedeng ikaw yung tameme, siya yung nagtatawa. Hindi pwedeng ikaw yung nagmumukmuk sa isang tabi, ikaw yung wala kang palag, siya naman ay nakaganyan sa'yo. Tayo ang may authority. Ang sabi ng Bible, binigyan tayo ng kapangyarihan to tread on serpent. At kinakailangan ipakita natin ang authority ng kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos, na si Satan ay nasa ilalim ng ating paa at niyuyurakan natin, and we proclaim victory over Satan. Lahat magsabing amen. Nagtagumpay ba tayo? The fact nandito ka ngayon, victorious ka. Dahil ang kaaway ayaw na sumamba ka. Ang kaaway ayaw na magpuri ka sa Panginoon. Ayaw niya na nandito presensya mo. Okay? Pero the fact na nandito ka ngayon, isang sign yan na nagtagumpay ka. Open your Bible in the book of Proverbs. Chapter 1. Basahin natin ang mahaba-haba ito pero magtiis lang tayo Proverbs chapter 1 verse 22-33. Proverbs 1, 20-33. Chapter 1, 20 hanggang 33. Proverbs 1, chapter 1. Yan. Okay, sundan po ninyo. Babasahin ko sa Tagalog. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako. Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan,
Sa pasukan ng mga pintuang bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita. Hanggang kailan kayo mga musmus? Yung musmus dyan, hindi tumutukoy sa pagiging bata, kundi yung musmus dyan kawalan o yung kawalan ng kaalaman. Okay? Magsiibig or magsisiibig sa inyong kamusmusan. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay magtatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong inuuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Last verse, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Ang theme dito, ang subject dito sa talatang binasa natin at sa buong aklat ng Proverbs is wisdom. Wisdom, knowledge, and understanding. Mahalaga ang wisdom, knowledge, and understanding. Ito ang tatalakayin natin ngayon. Kaya ang paksa natin ngayong umaga ay may pamagat na nagsasabing, when wisdom warns. When wisdom warns. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami ngayong araw na ito. Puspusin mo kami ng karunungan, kaalaman, at pangunawa. Pagpalay mo po ang bawat isa, Panginoon, sa pamagitan ng mensaheng aming mapapainggan. Huwag mong hayaan na ang kaaway ay agawin ang binhi na iniasik mo sa araw na ito. Makamit namin, ma-digest namin, maintindihan namin ang bawat salitang aming mapapakinggan. Pagpalain mo ang iyong mga anak, lalo tigit ang aming mga guest at mga kapatiran na bago nagsasaliksik sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon, nang salitang ito'y magbunga ng kaligtasan sa bawat isa po sa amin. Hiniling namin ito sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makakapuna kayo mga kapatid. Okay. I-define muna natin yung wisdom. Mapapansin natin sa definition ng wisdom, merong tatlong bagay
na nakapaloob po sa Kanya. At ang tatlong bagay na ito rin yung mababasa natin sa Bible. Mga bata, dito kayo tumingin. Mag-concentrate kayo dito. Okay? Mga kapatid, mga elders, yung mga kabataan, at that age, kinakailangan matuto silang mag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Every time na makikita nyo silang medyo nawawala sa atensyon, sawayin nyo agad yung katabi nyo, kayo mga youth, okay? Yung mga bata na sa unahan ninyo. Kasi hindi pwedeng lilipas ang araw ng linggo na mamimiss nila yung message. Kasi kahit bata, may kapasidad na yan. Nag-aaral na nga yan eh. Di ba? Pumapasok na yan sa school. Nakakaintindi na yan. So sayang ang araw ng linggo, kahit dalhin yan sa church, kahit dalhin yan sa Sunday school, kung mamimiss niyan yung mga matutuwid na aral, hindi sila magbe-benefit sa pagdalo pag-araw ng linggo. Tapos papasok na naman yan sa school. Pagpasok niya sa school, ang kasama niyan, mga unbeliever. Kaya magandang ma-absorb nila lahat ng aral dito. Okay? Mga bata, every Sunday, dito kayo tumingin pag may nagsasalita na rito. Walang nagkikwentuhan, walang nahawak ng kung ano-ano, nagdo-drawing o kung anong ginagawa. Cellphone, bitawan yan. Okay? Mga bata, matanda, yung cellphone na yan, umaagaw yan sa binhi. Binhi na dapat ma-absorb natin. Okay? Bakit ko nire-remind ito? We'll talk about wisdom. At ang wisdom ay mahalaga. Definition ng wisdom, the quality of having number 1, experience. Okay? Number 2, knowledge. And number 3, good judgment. That is wisdom. Experience, knowledge, and good judgment. Experience. Bakit ang wisdom ay nangangailangan ng experience? Kasi yung good judgment, yung sound judgment, kadalasan ay nanggagaling doon sa karanasan. Experience. Kaya pag na-experience mo na yung isang bagay at humantong ka ulit sa the same situation, meron ka ng wisdom. Kasi naranasan mo na. Tama? Kahit bata may experience yan Yung sinabi ng magulang mo na, huwag mo lalaruin yung saksakan, makukuryente ka. May mga batang curious. Kumuha ng tinidor, sinaksak, nakuryente siya. May experience na siya. Kaya, sa susunod, nakita niya ulit yung saksakan, iwas na siya. May judgment na siya. May sound judgment na siya. Bakit? Because of experience. Ang experience nagtuturo ng wisdom. Kapag meron kang experience, and you're committing the same mistakes over and over again, you're not applying wisdom. Okay? So experience. Number 2 is knowledge. Ano pinagkaiba ng experience sa knowledge? Yung experience ay you learn from it sa pamagitan ng ikaw mismo nakaranas. Pero yung knowledge, it is something that you gain through maaring reading, maaring listening, okay, or observation. Okay. At yung knowledge na yan, mga kapatid, nagtuturo yan ng wisdom. Na kahit hindi mo pa na-experience, if you will trust that learning process, minsan, hindi ka nagtitiwala kasi hindi mo pa nakita yung outcome. Pero, subukan mo lang yung proseso. Yung learning na yun, yung instruction na yun, yung lesson na yun, subukan mong magtiwala, makikita mo yung result kahit hindi mo pa na-experience at marirealize mong tama pala. Example ng knowledge. Example ng knowledge. Itong poste na ito. Itong poste na ito.
May formula yan eh, para ma-compute mo kung gaano karaming buhangin, gaano karaming semento, at gaano karaming graba ang dapat ilagay dyan. Meron niyang formula, di ba, Brad? Oo. May ratio yan. So, ang gagawin dyan ni Brother Well, susukatin yan. Oo. Pagkasukat niyan, may computation yan, may formula yan, may ratio yan, kung ilang graba, ilang semento, ilang buhangin. Pagkatapos niyang makompute yun na yung sukat. Yun na yung pagbabatayan. Ngayon, walang problema sa kanya kasi knowledgeable siya roon. Pero pag tinuro niya yan sa'yo, na wala ka pang experience, maniwala ka dun sa tinuro niya. Sigurado yun. Kasi knowledge yun. Gayon din naman sa mga eskwelahan, di ba? Yung mga tinuturo sa atin, mga estudyante pa lang kayo, maaaring di nyo pa na-experience yung sinasabi ng teacher. Pero pag nandoon ka na sa field, trust the process, trust the learning na natutunan mo sa school, pag in-apply mo, the same result. Ang problema, tinuro na nga sa atin, ayaw pa natin gawin. Wala tayong tiwala. Pero ang wisdom ay, nagtatrust ka doon sa instruction, nagtatrust ka doon sa learning process na pagdaanan mo. Okay? So yung una experience, pangalawa ay knowledge, at ang dalawang ito, pag naranasan mo, magkakaroon ka ng good judgment. Okay? So that is wisdom. Mahalaga ang wisdom. Kailangan natin ito. Kailangan natin ng karanasan. Kailangan natin ng kaalaman. Kailangan natin ng good judgment. Okay? Ang wisdom is a principal thing. Mahalaga ito sa buhay. Dahil sa pamagitan nito, maraming bagay ang idudulot sa buhay mo. Anong idudulot ng wisdom? Ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 1 verse 2, kung malalaman mo ang wisdom, instruction, understanding, and if you will receive it, sa verse 3 ng chapter 1, chapter 2 verse 2, if you will incline thine ears and apply thine heart. Ano ang sabi? Ito ay magiging kalasag sa iyo. Ano ba yung kalasag? Protection mo ito. Ang wisdom ay protection natin. Protection saan? Protection sa mga pangit na consequences sa buhay. Ang wisdom ay protection natin sa mga masasamang bagay na mangyayari sa hinaharap. Ang wisdom ay protection natin against sa magulong buhay. Kaya nga tingnan nyo, pag hindi na-apply yung wisdom, ano nangyayari? Napapahamak ang tao. Pag hindi mo in-apply yung wisdom, ano nangyayari? Nawawalan ka ng proteksyon, kapahamakan ang nangyayari. So yung wisdom is a shield. Ang karunungan, mga kapatid, ang sabi ng chapter 2 verse 10 ng Proverbs, it is pleasant to thy soul. So meron ka ng proteksyon. Pag meron kang wisdom, it is pleasant to your soul. What is pleasant? Ano ba pleasant? Kaaya-aya. Masarap sa pakiramdam. Meron kang confidence. Di ba? Yung mga taong merong knowledge, yung mga taong merong experience, hindi sila balisa. Meron silang pakiramdam na maginhawa kasi alam nila ang gagawin. Ayan, it is pleasant eh. It's pleasant to the soul. Ano pa? Ang wisdom, ang sabi ng Bible, bukod sa pleasant to thy soul, happy is the man that findeth it. Magiging maligaya ang buhay kapag merong wisdom. Okay. Kung merong wisdom, mga kapatid, higit ang iyong nasumpungan kaysa mga material na bagay. It is better than rubies, it is better than gold. Chapter 8, verse 11.
and chapter 16 verse 16. Chapter 24 verse 3 ng Proverbs, through wisdom, a house is builded. Sa pamagitan ng wisdom, ang bahay daw ay naitatatag, naitatayo. If you are wise, maitatayo ang bahay. Or maitatayo yung mga bagay na gusto mong itayo. Yung mga bagay na gusto mong buuin. Kapag merong wisdom, ito ay naitatayo. Through understanding, it is established. Sa pamagitan daw ng pagkaunawa, hindi ka lamang nakapagtatayo kung hindi nagiging matibay yung mga itinatayo mo. At sa pamagitan ng knowledge, ang ating mga silid ay mapupuno, filled with all precious things, riches. Kapag merong unawa, ay nagkakaroon ng maraming mga blessings. Hindi lamang sa aspeto ng spiritual o sa aspeto ng intellectual or emotional, kundi sa aspetong material. Ang sabi rito, napupuno ng mga mararaming bagay, precious and pleasant riches. Okay? Kaya yung tatlo, kung nasa atin ito mga kapatid, wisdom, understanding, and knowledge, maraming bagay ang maidudulot nito sa atin. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Biblia, pakinggan mo, lakaran mo, yapusin mo. Ang wisdom ay sumisigaw. Ang wisdom ay nananawagan. Ang wisdom ay nagpapapansin. Kailangan natin siya. Huwag tayong manatiling mangmang. Huwag tayong manatiling walang kaalaman. Huwag tayong manatili doon sa isang kalagayan na mapapahamak ang ating mga sarili because we lack wisdom. Sumisigaw siya eh. Ini-offer niya yung sarili niya eh. At kanino ba ito galing? Kanino galing ang wisdom? Di ba sa Diyos? Sa Kanya galing ang wisdom eh. Sa pamagitan ng wisdom, nalalang at nilikha ang buong sanlibutan at ang buong kalangitan, mga kapatid. Sa Kanya ito nagmumula. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning, di ba, of wisdom. Nagsisimula, saan ba nanggagaling ang wisdom? Sa Diyos. So, ibig sabihin, binigay ito ng ating Panginoon sa tao, sa atin, dahil ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa mundong ito, na tayo ay mga walang alam. Ayaw niya na mamuhay tayo sa kahirapan. Ayaw niya na mamuhay tayo sa kawalan ng pag-asa. Ayaw niya tayong mamuhay sa kapamakan. And the only way to escape that situation is to gain wisdom. Ewan ko, naniniwala kayo dyan. There's no other way. Kundi magkaroon tayo ng karunungan. At yung karunungan na yan, nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Nanggagaling sa Kanya. Ngayon, punta tayo dito sa physical aspect. Pag physical aspect, pinag-usapan natin, nakikita natin kung gaano kahalaga yung wisdom eh. Bakit yumaman yung mga tao? May mga taong yumaman sila. Bakit kaya? Naging wise sila. Naging wise sila. Nagkaroon sila ng matalinong mga desisyon at pagpapasya. Nagkaroon sila ng good or sound judgment. Naging maingat sila sa bawat hakbang nila sa buhay. So, in-apply nila yung wisdom and the result is, what? Prosperity. Ang masakit nito, alam nyo, sinasabi ng Bible, yung children of this world is wiser than the children of light.
Sa anong aspeto? Sa anong aspeto mas wise sila? Ha? Pagdating sa mga bagay-bagay sa mundong ito, minsan mas wise sila kaysa atin. Sa larangan ng economy, di ba? Sa larangan ng mga pagtatayo ng mga bagay-bagay sa buhay, mas wise pa sila eh. Tapos minsan sasabihin natin, may Diyos naman ako ba't sila pinagpapala ako? Hindi. Baka mayroong ang na-miss. Di ba? Kasi yung wisdom in-apply nila, yung wisdom sa mundong ito, in-apply nila, at nagkamit sila ng mga bagay. May result eh. If you will apply wisdom, there is a result. Biblical yun, mga kapatid. Sa pamagitan ng wisdom, nakakapagtayo. Sa pamagitan ng wisdom, nakakapagpatibay. Sa pamagitan ng wisdom, sumasagana. At na-apply nila yon, yung physical aspect, yung application ng wisdom sa mga material things na apply nila kung bakit ganun sila. Tayo, asa? Sila maagang nagigising, yung anak ng liwanag, tanghali na, tulog pa. Sila ay nag-aral, nagsikap, nagbasa. Tayo naman, relax, Panginoon, bahala ka na. Kung anong sagot, sabihin mo sa akin. Sila nagbungkal ng lupa, nagtanim. Tayo humihingi, umaasa. Sa kung ano na lang, bahala na ang Panginoon. Lahat iniasa natin sa Panginoon eh. Ngayon, magtatampo tayo, Panginoon, bakit sila ganon? Kami hindi. Hindi mo na-apply yung wisdom. Sila in-apply nila, tayo hindi. At marami pang aspeto ng buhay natin na ganon ang nangyayari. We're not applying wisdom. I hope you get the point. Kasi kung i-apply natin ang wisdom, mga kapatid, ito ay universal principle na kung nagkakaigi sa kanila, magkakaigi rin ito sa atin. Lalo pat, meron tayong Diyos. Meron tayong salita ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Okay. Ngayon, ito ang malaking pagkakaiba. Yung sa kanila ay worldly wisdom. That is worldly wisdom eh. Pero nakita nyo, kahit worldly wisdom yun, may result. Di ba? Worldly wisdom yun. Pero itong pinag-uusapan natin, yung wisdom na sumisigaw, yung wisdom na nananawagan, hindi yan worldly wisdom. Ito ay divine wisdom. It is a divine knowledge na pag in-apply mo sa buhay mo, hindi lamang material ang dala-dala niyan, kung hindi spiritual, mga kapatid. Okay? Now, what is this wisdom? Saan ito nanggagaling? Yung kanina, worldly wisdom yun. Tayo kailangan din natin ng worldly wisdom. Gusto nating umasenso, gusto nating guminhawa ang buhay, apply it. Di ba? Yung financial management, worldly wisdom yan eh. Yung time management, goal setting, di ba? Worldly wisdom yan eh. Pero itong pinag-usapan natin, this is a divine wisdom. So if you will open your Bible in the book of Deuteronomy, chapter 4, ito yung wisdom na kinakailangang makamit natin. Dahil ang wisdom na ito, dala niya lahat. Both physical and spiritual. Deuteronomy chapter 4, verse 1 and 2. Then tumalon tayo sa chapter 4, verse 5 hanggang verse 9. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuturo sa iyo, upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Okay? So God is speaking to Israel.
Okay? Bago sila pumasok doon sa lupaing pangako. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Okay? Bago natin basahin yan. So ano yung nakasaad doon sa verse 1 and verse 2? Ano yung iniutos sa kanila na kanilang huwag kakalimutan, bagkus kanilang dapat pakinggan at dapat nilang tupdin? Yung utos. Di ba? Yung salita ng Panginoon. Huwag daw nga daragdagan. Huwag ding babawasan. Alam nyo bakit? Because it is a word of instruction. It is a command. It is very exact. Pag eksakto, walang labis, walang kulang. Madagdagan mo lang ng isa yan, problema yun. Mabawasan mo lang din ng isa, mali na yun. O kahit hindi mo nga dagdagan, kahit hindi mo bawasan, pag mali ang pagkaunawa mo, mali pa rin yun. May nagdebate. Sabi, saan mo mababasa sa Biblia? O meron ka bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya yung Ama? Meron ba? May mababasa ka na sinabi ni Jesus siya yung Ama? Wala, di ba? Pero itong nakikipagdebate, meron daw siyang nabasa eh. Sabi nung kadebate niya, saan? Sige nga, basahin mo. Di bumasa ng talata at sabi niya doon sa pagkabasa niya, Ama ako, Ama ako, bakit mo ako pinabayaan? O si, Ama ako, Ama ako. O di sinabi niya, Ama ako, siya yung Ama. Pero yun ay pilosopong pagsasalita. Mali ang pagkabasa. Wala nga siya dinagdag, wala siyang binawas, di ba? Pero mali pa rin. How much more kung dinagdagan mo? How much more kung binawasan mo? Yung simpleng not, NOT, pag inalis mo yan, pwede na yun. Di ba? Yung simpleng S, na idagdag mo lang doon sa dulo ng pangalan, iba na yun. Kaya dito, wag mong dadagdagan, wag mong babawasan. Why? Because instruction is very important. Instruction is fixed and exact. Walang labis, walang kulang. Okay? So ano ang pinupunto rito? Ang utos ng Panginoon sa kanyang bayan, pakinggan mo ang utos ko, sundin mo, huwag kang lalabis, huwag kang kukulang, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan, kinakailangan ingatan mo siya. Ano yung pinaiingatan? Utos, salita ng Diyos. Verse 5 hanggang 9. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin, gayon sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang ariin. So pag nadudoon na kayo sa loob ng lupang pangako, yung utos na ibinigay sa inyo, kinakailangan inyong ingatan at kinakailangan inyong sundin. Ingatan nga ninyo ang inyong isagawa sapagkat, ito ano yung pinapaingatan at dapat isagawa? Utos, salita ng Panginoon. Bakit daw? Sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. So alin o ano ang pinagmumulan, pinanggagalingan ng wisdom and understanding? What is your wisdom and what is your understanding? The written word. Ang salita ng Panginoon. Yung nakasulat, yung utos na binigayan ng Panginoon sa atin upang magkaroon tayo ng sound judgment. At ang maganda rito mga kapatid, hindi ka na nga mag-iisip eh. Di ba?
Hindi ka na mag-iisip, yun na yun eh. Wala nang A and B, C. Hindi ang kagaya sa school na merong exam na may pagpipilian ka. A, B, C, or D. Oh. May multiple choice, di ba? Tapos pag hindi mo alam, may chance ka na pwede kang tumama. Na A, ano ba to? A ba? O B? Or all of the above? Ang mahirap ito, minsan merong tanong na yung pagpipilian mo parang lahat siya tama. Di ba? May ganyang mga tanong. Oo. Pero, tingnan nyo kung gano'ng kabuti ang Diyos, ha? Makinig kayong mabuti. Hindi ka mapapasama sa salita ng Diyos. Hindi ka ipapahamak ng salita ng Diyos. Nilagay niya na yan sa unahan mo. Nilatag na niya yan sa harapan natin. And that is your wisdom and your understanding. Trust in the Lord with your whole heart, mind, and soul. Lean not. Huwag kang magtiwala sa sarili mo kaalaman. Magtiwala ka sa Diyos. Ngayon, ang Diyos hindi natin nakikita. Hindi natin siya nahawakan. Pero saan tayo magtitiwala? Trust in His Word. Yun na yun, nilagay sa unahan mo. Huwag ka nang magpili pa ng kung ano. Sundan mo yon, magugulat ka sa result. Hindi ka ipapahamak ng salita ng Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng kanyang salita. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, maaring, dahil wala ka pang experience, knowledge pa lang yun na sa'yo, minsan nagtatanong ka, mangyayari ba ito? May doubt ka eh. Pero mga kapatid, sure yung formula na yan. Binigay yan. Naranasan niya ni Moses. Naranasan niya ni David. Naranasan niya ni Abraham at ng iba pang mga Old Testament saints. The same formula ay applicable sa panahon natin. Huwag kang magduda, magtiwala ka. This is your wisdom. This is your understanding. If you will trust the word of the Lord, it shall come to pass. Kahit pa sa tingin mo at pakiramdam mo, parang imposible. Kahit imposible sa tingin mo, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Walang ano yan eh. Walang A-B yan eh, na pagpipilian. Kung gusto mo, sino gusto ng buhay? Sino gusto sa langit? Walang nagtataas ng kamay. Babaguhin ko yung tanong. Sino gusto sa impyerno? Taas ang kamay. Ah? Di ba lahat tayo gustong maligtas? Sinong gustong pagpalain? Sinong gustong guminhawa ang buhay? Sinong gustong kapayapaan? Mga kapatid, walang option na A and B. Isa lang, sundan mo lang salita ng Diyos. Magtiwala ka dyan, mangyayari at mangyayari yan. Dalawa lang ang result. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, sabihin mo sa bayan, mamili sila, dalawa lang. Buhay o kamatayan. Sino pipili ng kamatayan? Wala, di ba? Ang totoo, isa lang ang choice mo dahil ayaw mo mapahamak. So kung merong inuutos, tinuturo ang salita ng Diyos, magtiwala ka lang. Just trust the process. Halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ina. Anong result? Anong result? Ano yung kaakibat na pangako na sa likod nun? Hahaba buhay mo, ano pa? Pagpapalain ka. Ha? Hahaba ang buhay mo at pagpapalain ka. Ngayon, ikaw ay isang anak na merong mga experiences na valid naman, na masasabi nating may punto ka, nagtatampo ka sa magulang mo, may ginawang pangit ang magulang mo, o meron kang hinanakit sa magulang mo, valid. Experience mo yan eh.
Pero kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos, na kahit anong sama ng magulang mo, kahit ano pa yung ginawa ng magulang mo sa'yo, if you will obey the word of the Lord, to love your parents, to respect your parents, na kahit ano mangyari, magbaliktad man na mundo, magulang mo pa rin yan. If you will obey and observe the words of the Lord, masakit sa iyong pakiramdam, mahirap gawin, pero binibigyan mo ng pabor ang sarili mo. Bakit? Bakit? Ikaw ang hahabang buhay at ikaw ang magtatamasa ng mga pagpapala kung gagawin mo yung salita ng ating Panginoon. You have no other option. The only way to have a blessed life and long life is to respect and love your parents. Nakuha niya example? Example lang yun. Isa pa lang yun, mga kapatid. At marami pang halimbawa sa Bible. Another example. Hanggang dalawa lang tayo para hindi tayo maba. Love your enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag yung kaaway mo nauhaw, painumin mo, wag mong patakan ng cyanide. Pag yung kaaway mo nagutom, pakainin mo. Madali. Mahirap yun. Di ba? Mahirap yun. Pero, sino magbe-benefit? Kapag yung kaaway mo, inibig mo. Kapag yung kaaway mo, pinakain mo. Yung kaaway mo, pinainom mo. Sinong unang magbe-benefit? Hindi yung kaaway mo. Ang unang magbe-benefit, ikaw. Bakit? Dahil pinapalaya mo ang sarili mo doon sa bitterness, doon sa pain caused by that alitan. So, unang ikaw ang nakikinabang. Pangalawa, pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos dahil ang pabor ng Panginoon ay naroon sa mga taong mapagpakumbaba at mapagpatawad. Nakuha niyo yung point? So, balikan natin yung talatang binasa natin. Nasaan na yun? Balik tayo doon sa Deuteronomy. Anong verse tayo? 7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila? Na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. Tuloy natin. At anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid, na gaya ng buong kautusang ito na aking inilalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Last verse. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Anong sinasabi ng talatang ito? If you will observe and obey the words of the Lord, na siya mong karunungan at siya mong kaalaman, pag ito'y isinapamuhay mo, kapag ito'y sinagawa mo, kapag ito'y inibig mo at pinanghawakan mo, anong mapupunan ng mga tao sa paligid mo? Kagaya nito, sa talatang binasa natin. Sasabihin ng mga bansang nakapalibot sa kanila, mapalad ang bayang ito. Kasi yung Diyos nila malapit sa kanila. Na binigyan sila ng kautusan
at yung kautusan na binigay sa kanila ay matuwid. Alam nyo ba, dapat ang mga tao sa labas o yung mga hindi natin kasama sa pananampalataya, dapat ma-amaze sila sa buhay natin. Nakakuha niyo yung point? Dapat magkaroon sila ng magandang komento, magandang ulat sa buhay natin. At para mangyari yun, ang sinasabi ng Bible, saan papadalisayan ng tao ang sa kanyang lakad? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Paano tayo magliliwanag sa mundong ito? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Paano naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin? Sa pamagitan ng pagsunod. Psst. Ay, listen, dito kayo tumingin. Huwag magbulungan. So, paano magbibigay ng magandang komento ang mga tao sa paligid natin kung tayo ay lumalakad sa salita ng Diyos? Nakikita nila yung liwanag. Nakikita nila yung outcome, yung result, yung magandang resulta sa buhay natin dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. At ang Diyos ay inaluluwalhati sa pamagitan natin kung tayo ay sumusunod sa Kanyang salita. Kaya sasabihin ng mga tao sa atin, mapalad ang taong ito. Meron siyang Diyos na pinaglilingkuran at yung Diyos niya malapit sa Kanya. Bakit? Kasi kapag siya'y dumaing, pinagpapala siya ng Panginoon. Kapag may kasakunaan, bakit ang karamihan ay nabuwal na, siya'y nakatayo pa rin? Bakit? Naghihirap ng lahat, pero bakit siya'y nakakasurvive pa rin? Ibang klase itong taong ito. Malakas yung kapit niya sa Diyos. Nakarinig na ba kayo ng mga patotoo na binagyo, tapos yung paligid ay buwal lahat, yung kanya nakatayo? During the pandemic, yung iba'y naghihikaos na, naghihirap na, pero bakit nagtatabaan, mga anak ng Diyos? May ayuda. Alam niyo mga kapatid, maraming mga kwento dyan eh. May kwento si Brother Chris Alejo during the pandemic. Di ba? May mga hindi lang kasi natin nare-realize kung paano mag-reward ang Diyos sa mga taong lumalakad sa Kanyang salita. Sabihin ko sa inyo, during the pandemic, tingnan nyo pag ikaw ay marunong makipagkaibigan, hindi ka palaaway, marunong kang tumanggap ng kapwa mo, marunong kang magbahagi ng salita ng Diyos, na ibinabahagi mo ito na isang tinapay at hindi tabak. Kasi minsan, pag magbahagi tayo ng salita ng Diyos, parang tabak eh. Pak, pak. Kaya yung mga tao na-offend eh. Pero kung binabahagi mo yan na parang tinapay sa kapwa mo, malumanay, yung tao, ma-absorb din yung the same energy na yan at anong ganti? Babalik din sa'yo. Alam niyo ba, during pandemic, sinuplayan kami. Hindi natin kapananampalataya, ibang denomination. Sinuplayan kami, pupunta sa bahay, hihinto, dala kalahating sakong bigas. Isang tray na itlog. Isang buong manok. Isang plastic bag na dilata. 2 beses kami nakatanggap ng ayuda. Wala naman akong trabaho. Kasi yung sa ayuda, di ba, may listahan niya sila eh. 2 beses na ayuda. Ay no, 3. Paano kung dinibati ko yung pinag-aaway ko yung ibang denomination na yun? Nakakuha niyo yung point? Alam niyo, ang Diyos, pag lumakad ka sa salita niya, all things work
Kasi but it's not too late. Hindi pa huli ang lahat. Salamat sa biyaya ng Panginoon, ang kanyang salita ay patuloy na ipinapangaral, patuloy na isinisigaw sa atin, patuloy na hinihikaya tayo. Makinig kayo mga anak, pakinggan ninyo, isabuhay ninyo, lakaran ninyo habang may pagkakataon, habang may lakas, habang may buhay, gawin ang salita ng Diyos. Kasi bukas, baka huli na ang lahat. Baka huli na ang lahat. Ngayon, dito ako magtatapos. Dito ako magtatapos. Bawat season, merong wakas. Bawat season, meron niyang pagtatapos. Ang maganda, hindi naman siya biglang nagtatapos. Hindi rin siya biglang magsisimula. Meron tayong nakikita na mga palatandaan. Signs. Okay. Huwag nating hintayin na mawala na yung sign. Hindi mo na nakikita yung sign. Alam niyo, pag nawala yung sign, or maaring nakaligtaan mo yung sign, hindi mo nakita, nalampasan mo. Alam niyo kung ano mangyayari? Ligaw, kapahamakan. Ilang beses yan nangyari sa akin, nagdadrive ako. Nagdadrive. Misa, sa sarap ng kwentuhan kami, hindi ko napansin yung sign. Nagulat kami, teka, bakit na ito? Alabang, yung rampa. Alabang na to Pati siya nagulat, yung kausap ko, pastor. Oo nga, pastor, alabang na to, ba't nandito tayo? Nakko. Hindi natin nabasa yung sign sa sarap ng kwentuhan natin. Lampas na Minsan naman, nakita niya na yung sign, hindi pa rin nag-ingat. Maraming napahamak dyan. Nakita na doon, lalo paakit dyan sa bundok, di ba? May sign dyan na sharp curve. Di ba? Tapos binaliwala mo, ipihit ka pa rin. Kaya ano nangyayari? Aksidente. Kasakunaan. Mga kapatid, hindi naman siguro tayo bulag para hindi natin makita yung sign. Nakita na natin At alam niyo ba yung sign na yan ay nangyari mula noon, pattern, paulit-ulit na nangyayari hanggang sa panahon natin. Bakit? Nangyari sa panahon ng mga alagad, ng mga apostol, ng mga sumunod sa kanila hanggang sa panahon natin, paulit-ulit yung sign. Bakit? Ano ba yung sign na yan? Yung sign ng paglilitaw ng mga bulang propeta, mga alingaunang digmaan, taggutom, kahirapan ng mga bansa, ano pa? Yung ebanghelyo ipapangaral sa lahat ng dako, mga salot, lindol sa iba't ibang dako. Mula noon hanggang ngayon, the same sign. Bakit? Upang walang generation na makapagsasabi, Panginoon, hindi namin alam. Hindi namin nakita yung sign. No, walang generation sa kasaysayan ng tao sa panahon ng iglesia na hindi nila nakita ang sign. Lalo na sa panahon natin, kitang-kita natin yung sign, tapos babaliwalain mo pa yung wisdom, babaliwalain mo pa rin yung salita ng Diyos. Pag napahamak ka, hindi na yung kasalanan ng Diyos. Pag napahamak tayo, siguro naman ginawa ko yung papel ko para pangaralan kayo, para abutin tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi ka pa rin maikinig at magpapatuloy ka pa rin sa landas ng pagkaligaw, hindi ko na kasalanan yon, hindi na yung kasalanan ng Diyos. It is your fault. It is your fault. Iba na panahon natin ngayon, hindi biro. Yung sinasabi ng Bible na
Sa huling araw, many shall run to and fro. Ano yung sinabi diyan? Maraming magpaparoot pa rito. Hindi yan tumutukoy lang sa sasakyan. Yung paroot pa rito, tumutukoy yan sa speed, sa pacing ng buhay sa huling panahon. Lahat ay magiging mabilis. Naging mabilis ba lahat ngayon? Oh, young people, naging mabilis ba lahat ngayon? Pag-aaral, naging mabilis, di ba? Yung research. Oh. Communication, naging mabilis, di ba? Sobrang bilis nga eh. Hindi mo pa sinesend, nakarating na eh. Oh. Mabilis. Oh. Ano pang mabilis ngayon? Transportation, mabilis. Business transaction, mabilis. Doon ka na lang sa cellphone mo, di ba? Trabaho, naging mabilis. Mga robot na ngayon, gumagawa. Production, naging mabilis. Lahat naging mabilis. Nung huling trip ko doon sa California, hating gabi, nagkalat yung mga Uber, Lyft, na walang driver. Walang driver. Magpapabook ka sa Lyft o kaya Uber, hihinto sa harapan mo, sasakyan lang, walang driver. Tapos ihahatid ka na sa kung saan. Tingnan nyo yung talino ng tao. Ngayon, AI na. Meron ng AI Jesus ngayon. Di ba, sa Switzerland? AI Jesus. Magtanong ka, Panginoon, anong gagawin ko? Tapos sasagutin ka niya, mag-asawa ka na. Magtanong ka, Panginoon, paano ako magkakapera? Sasagutin ka niya, magtrabaho ka. AI Jesus. Meron niya sa cellphone natin eh. Tanungin mo eh, sasagutin ka eh. Igawa mo ko ng term paper. Gagawa ka ng term paper. AI. Matalino na ang tao. Sign na sa panahon natin. Anong ibig sabihin ng sign niyan? Lumakad ka sa salita ng Diyos. Maglingkod ka sa Kanya habang may lakas ka. Tumalikod ka sa maling gawa. Lumayo ka sa kasalanan. Wala kang ibang option kundi lumakad sa salita ng Diyos. Dahil tandaan natin, merong consequence. Merong kapahamakan. At yung kapahamakan na yan, hindi yan nilagay ng Diyos sa unahan mo. Tayo ang naglalagay sa unahan natin ng kapahamakan. Pero anong nilagay ng Diyos sa atin? Salita niya, buhay, pagpapala, kaginhawaan, kaligtasan sa piling ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay tumayo.